Kabanata 121. Ang lahat ng buto sa buong katawan ng masasamang lalaki ay tumunog sa sakit, na halos malaglag, at hindi bababa sa 5 hanggang 6 sa kanyang mga tadyang ay nabali na. Mapalad siya na hindi nakagawa ng killer move si Leon, kung hindi, patay na silang 4 noon. How's that possible? Napatulala si Iris nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala na totoo ang lahat ng kanyang nakita. Nagbitiw na siya sa kanyang sarili upang harapin ang isang tiyak na kamatayan, at naisip niya na magkakaroon ng parehong kapalaran si Leon. Gayunpaman, hindi niya akalain na matatalo ni Leon ang 4 na armadong tulisan sa loob ng wala pang 1 minuto. Ito ay dumating bilang isang ganap na nakashock sa kanya. Sa wakas ay naunawaan niya na hindi nagyayabang si Leon kanina, at siya ang minamaliit ang lakas ni Leon. Leon, ikaw, napakagaling mo. Kailan naging napakalakas ng iyong kakayahan sa pakikipaglaban? Nanginginig pa rin sa gulat, tiningnan ni Iris si Leon mula ulo hanggang paa na puno ng mukha na kawalang paniwala. Kasabay nito, nagsimula siyang magtaka sa kanyang sarili, kung ang mga kakayahan ni Leon ay kamangha-mangha. Bakit siya halos mamatay sa kamay ng kanyang 2 kidnappers? At bakit siya itataboy na parang ragdoll ng 2 bodyguard ni Brody? Parang walang saysay. To be honest, I've always been this skilled. It's just that the 2 thugs who kidnapped you last time we are both good, and I almost lost to them because I was careless. Sabi ni Leon na may kalmado na pagpapahayag. Wala siyang choice kundi magluto ng dahilan dahil imposibleng magpaliwanag siya kay Iris ng mga alaalang minana niya. Talaga, mukhang nagulat si Iris. Dati siyang nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa background ni Leon at nalaman mula roon na si Leon ay hindi sanay sa anumang anyo ng pagtatanggol sa sarili at hindi rin natuto ng anumang bagay tulad ng martial arts. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nasa harap niya at wala siyang maisip na iba pang posibilidad maliban sa pagtitiwala sa kanyang mga salita. Maghintay ka rito, Iris. Tuturuan ko ang mga goons na ito ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Ngumuso si Leon ng malamig at nakakapatay na ekspresyon habang naglalakad patungo sa lalaking may hikaw. Bumangon ka, huwag ka lang magsinungaling dyan at maglaro na parang patay. Tinapakan ni Leon ang braso ng lalaki at binigyan ito ng nakakadurog na padyak. Ang lalaki ay nagpakawala na parang baboy na sigaw habang siya ay nakaupo at gumulong-gulong sa lupa. Ang 3 pa niyang kasama ay natakot nang makita ang nangyari at agad na tumahimik. Pagkatapos ay pinilit nilang tiisin ang sakit mula sa kanilang mga sugat at malungkot na nagmamadaling bumangon. Who you? Ang lalaking may hikaw ay nagsalita sa kabila ng takot. Hindi siya makapagsalita ng tama ang kanyang mga salita habang ang lahat ng kanyang mga ngipin ay nabasag sa suntok ni Leon at ang kanyang bibig ay namamanhid sa sakit. Anong gusto ko? Tingnan ko. Mukhang magandang lugar ito para gumawa ng pagpatay. Gusto kong makita kung maililibing ko kayong 4 mamaya. Isang pamatay na hangarin ang sumilay sa mga mata ni Leon. Hindi please. Sabi ng isa sa 4 na lalaki. Lahat sila ay takot na ang kanilang mga puso ay nanlamig. Kung nasa ibang lugar man sila, halos sigurado sila na hindi maglalakas loob si Leon na patayin sila. Gayunpaman, ang lugar na ito ay napakaliblib at kahit na nagpasya si Leon na patayin sila, walang makakakita sa kanila. Patawarin mo kami. Alam naming nagkamali kami. Mangyaring hanapin ang kabaitan sa iyong puso upang palayain kami, sabi ng isang lalaki. Lahat sila ay labis na natakot, at isa sa kanila ang nanguna sa pagluhod ng may katok. Ang iba naman ay nagmamadaling sumunod at humingi ng awa. Ngumisi si Leon ngunit hindi sumagot. Ang pagpatay ay labag sa batas, kung tutusin, kaya hindi niya posibleng patayin silang lahat sa likuran, na naging mas hindi matalino para sa kanya na patayin sila, dahil ang pagpatay sa kanyang harapan ay mag-iiwan lamang ng kanyang pakiramdam na trauma. Ang tanging dahilan niya ay para matakot sila. Nang makitang hindi natinag si Leon, nagsimulang maging desperado ang 4 na lalaki. Napatingin sila kay Iris sa likod nila, at bigla silang may naisip na ihagis ang sarili kay Iris.
Nagulat si Leon sa mga kinikilos nila. Nag-aalala siyang sasaktan siya ng mga ito, kaya dali-dali siyang tumayo para hawakan si Iris at mas malamig pang tinitigan ang apat. Pakiusap, iligtas mo kami. Kami ay nasa mali kapag ginawa namin ang mga pagkilos na iyon. Ikinalulungkot namin. Oo, mangyaring ipakita sa amin ang ilang awa at hayaan kaming mabuhay. Agad namang yumuko ang mga lalaki kay Iris at humingi ng awa. Being the woman that she was, medyo nakaramdam pa rin si Iris ng compassion kahit alam niya na sila ang mga kontrabida. Kalimutan mo na, Leon. Lahat ay nagkakamali, at mahalagang maging mapagpatawad kapag kailangan ng sitwasyon. Let them off just this once, payo ni Iris sa kanya. Pero Iris, tutol ni Leon, hindi mo sila basta-basta mapapaalis. Ang mga taong tulad nila ay mga hamak ng lipunan. Kung hahayaan mo sila sa pagkakataong ito, walang garantiya na hindi na sila gagawa ng mas karumal-dumal na bagay sa hinaharap. Kung mangyayari iyon, hindi ba't hindi rin tayo direktang nagiging kasabwat? Mariing sabi ni Leon. Hindi niya gustong patayin ang mga ito, ngunit ayaw niyang pumikit sa mga karumal-dumal na gawain at maging walang kamalay-malay na kasabwat sa kanilang mga maling gawain. Bilang isang resulta, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar dahil hindi siya sigurado kung paano pinakamahusay na haharapin sila. Siyempre, isinasaalang-alang niya dati ang ideya na ibigay ang mga ito sa pulisya, ngunit hindi sila nagdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya at kay Iris, kaya ang karamihan ay ang mga pulis ang maaaring gawin ay pigilan sila ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Walang punto sa lahat. Nang marinig ng 4 na lalaki ang pag-uusap nina Iris at Leon, tuwang-tuwa sila nang marinig na may puwang pa rin para mapamanyobra nila. Pakiusap, iligtas mo kami. Nangangako kaming magbabalik ng bagong dahon. Mangyaring bigyan mo kami ng pagkakataong magbago. Sige, hahawakan ko kayo nito. Kung sakaling malaman kong gumagawa kayo ng kaparehong masasamang gawain sa hinaharap, hindi na kita pakakawalan sa pangalawang pagkakataon. Malamig na sabi ni Iris. Hindi siya nanloloko dahil ang kapangyarihan at impluwensya ng mga yang ay umabot na sa malayo at malawak na Springfield City. Hanggat sinuman sa mga lalaki ang nang-ahas na gumawa ng mga maling gawain, ang mga yang ay maaaring durugan sila na halos kasing dali ng pagdurog ng langgam. Hindi kami, hindi na namin uulitin, paninigurado ng 4 na lalaki sa kanya. Ang swerte nyo naman, this time. I'll let you off the hook, sa ngayon. Kung mangyari ulit ito, I swear I'll make all na hindi na makaalis dito. Malamig na singhal ni Leon. Dahil sa sinseridad nilang aminin ang kanilang pagkakamali, sa wakas ay nagpasya siyang bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Oo, naiintindihan namin. Nadama ng 4 na lalaki na sila ay pinatawad mula sa hatol na kamatayan. Hindi napigilan ni Leon na mapabuntong hininga habang pinagmamasdan silang mawala sa paningin. Ang mga taong tulad nila ay may pabago-bagong mga karakter, at sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maaaring hindi madaling magbukas ng bagong dahon ang 4 na lalaki. Gayunpaman, hindi na siya gaanong nag-alala dahil binalaan sila ni Iris na susundan sila ng mga yang kung hindi ayusin ng kabilang partido ang kanilang mga paraan. Kamusta ang sugat mo sa paa, Iris? Masama ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Lumingon sa kanya si Leon at nag-aalalang nagtanong. Akala ko ba may medical skills ka? Bakit mo ako gustong ipadala sa ospital? Kakaibang tanong ni Iris na halatang naalala ni Leon ang pagyayabang sa kanyang mga kakayahan sa harapan niya noong nakaraang araw. Ay oo, nakalimutan ko kung hindi mo ako pinaalalahanan. Napatapik ng ulo si Leon at nag-react na parang naguguluhan sa panaginip. Ang isip ni Leon ay isang ganap na magulo kanina, dahil siya ay nag-aalala tungkol sa pinsala ni Iris na nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang mga medikal na kasanayan. Nakaramdam siya ng kaunting awkward pagkatapos ng maikling pangyayari na iyon. Lumingali-nga si Leon at nakita ang medyo malinis na malaking bato sa di kalayuan. Tinulungan niya si Iris at sinenyasan si Iris na maupo sa bato. Tanggalin mo ang sapatos mo, Iris. I'll check your foot for you,
na nakangiting sabi ni Leon. Tumango si Iris. Hinubad niya ang kanyang maliit na leather na bota para makita ang isang matingkad na paa na nakabalot sa kulay na medyas na laman. Napakaganda nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Leon at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang magagandang paa ni Iris ay payat at maliit, at halos hindi magkasya ang mga ito sa kanyang palad. Ang kanyang 5 daliri ay mapaglarong nakakaakit sa kanyang medyas, at ito ay walang alinlangan na isang napakagandang tanawin. Hindi maiwasan ni Leon na makaramdam ng nag-aapoy na damdamin sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagnanasa na hawakan kaagad ang payat at magandang jade na paa sa kanyang kamay at paglaruan ito. Di ba sabi mo titingnan mo ang sugat ko? Bakit ka natigilan? Mukhang naguguluhan si Iris. Oh, tama. Oo, tutulungan kitang suriin kaagad ang pinsala. Nabalik sa katinuan si Leon at may ngiti sa mukha. Nakaramdam siya ng kaunting guilty bilang isang resulta, at sa kabila ng paghawak ng magandang medyas, na natatakpan ng paa ni Iris ng may pag-iingat, nakaramdam siya ng labis na kaba na ang kanyang mga palad ay hindi maiwasang bahagyang manginig. Noong una ay hindi masyadong inisip ni Iris, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na may mali nang makita niya ang kakaibang kilos ni Leon. Ang ilang bahagi ng katawan ng isang babae ay bawal, at ang mga paa ay isa sa mga ito. Itinuturing na isa sa mga mas matalik na bahagi ng isang babae na hindi dapat hawakan ng sinuman sa kabaligtaran ng kasarian maliban, marahil, ang kanilang mga kamag-anak. Ang pagpayag sa isang tao na hawakan ang kanilang mga paa ay tanda ng pagiging malapit at pagtanggap, at nadama niya na ito ay masyadong matalik na aksyon nang ilagay ni Leon ang kanyang mga kamay sa kanyang paa. Kalimutan mo na iyon, Leon. Dapat dalhin mo na lang ako sa ospital. Agad na lumitaw ang pulang pamamula sa magandang mukha ni Iris at dali-dali niyang sinubukan na bawiin ang kanyang paa. Naku, ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng paglala ng pinsala at ang sakit ay nagpasimangot sa kanya, kaya nagpapaalala sa kanya na hindi siya dapat gumalaw sa isang kapritsyo. Hindi mangyayari iyon. Nasa bundok tayo, Iris. Malayo ito mula sa isang ospital, at hindi ka makalakad dahil sa pinsalang iyon sa iyong paa. Paano mo inaasahan na pupunta ka sa ospital? Agad na sabi ni Leon. Alam na ang mga paa ng kababaihan ay hindi dapat hawakan ng walang habas, hindi siya susuko sa pagkakataong iyon ng ganoon kadali pagkatapos na makakuha ng isang pambihira na pagkakataon. Pero, labis na nag-aalangan si Iris. Alam niyang may katuturan ang mga sinabi ni Leon, at ang sitwasyon niya ngayon ay naging mahirap para sa kanya na pumunta sa ospital maliban kung gumawa si Leon ng isang aksyon na tiyak na magreresulta sa pagtaas ng contact sa katawan. Okay, but you can't touch me where else when you're treating me. Namumula ang pagsang-ayon ni Iris habang sinusubukang babalaan si Leon. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin. Nahihiyang ngumiti si Leon, saka kinalma ang sarili at sinimulang suriing mabuti ang kanyang injury. Habang pinagmamasdan ni Leon ang kanyang balingkinitan at magandang paa na may paulit-ulit na paggalaw ng pagmamasahe, isang malabo ang mga ito. Maya-maya, hindi na nakayanan ni Iris ang nararamdaman at binasag ang katahimikan ng namumula ang mukha. Anong nangyari sa paa ko, Leon? Seryoso ba? Ang swerte mo, dislocated joint lang. Ang isang simpleng repositioning ng apektadong joint lang ang kailangan para magamot ito, sabi ni Leon. Habang nagbabantay si Iris, sinamantala ni Leon ang pagkakataon. Sa isang pag-click, matagumpay na naiayos muli ang na-dislocate na joint pabalik sa orihinal nitong lugar. Napaiyak si Iris at namutla kaagad ang maganda niyang mukha. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng sakit at discomfort ay mabilis na nawala. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon, Iris? Masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Leon. Ginalaw ni Iris ang kanyang bukong-bukong at talagang nagulat siya. Hindi ito kasing dami ng sakit lang kanina. Natutuwa akong marinig iyon. Ang joint ay muling naayos at ikaw ay ganap na makababawi sa ilang araw na pahinga, sabi ni Leon. Ilang araw? So, sinasabi mo na hindi pa ganap na gumagaling ang paa ko. Nagulat si Iris nang sinuot niya ang kanyang sapatos.
Gumaling na ito, ngunit hindi mo dapat masyadong e-pressure ito pansamantala. Mas mainam kung maiiwasan mo ang paggawa ng anumang mga paggalaw na makakapinsala dito sa pangalawang pagkakataon. Inirerekomenda kong huwag maglakad ng hindi bababa sa 24 na oras, simpleng paliwanag ni Leon. Ano, kung gayon paano ako bababa sa bundok na ito? Natigilan si Iris. Ang pananatili sa bundok sa loob ng 24 na oras ay napaka hindi makatotohanan at ganap na wala sa tanong. Madali, ihahatid kita pababa ng bundok. Isang mahina ngunit maririnig na buntong hininga ang pinakawalan ni Leon, ngunit sa kaibuturan niya, natuwa siya at lihim pa siyang nagpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng magandang pagkakataon. Pero, namula ang magandang mukha ni Iris. Palagi niyang pinananatili ang kanyang sarili na dalisay at malinis, iniiwasan ang anumang uri ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kabaligtaran na gender. Dahil dito, medyo nahirapan siyang tanggapin na kailangang buhatin siya ni Leon pababa sa bundok. Sige, alis na tayo. Bago pa makapagsalita si Iris, nag-ipon ng lakas ng loob si Leon at desididong humakbang paarap kay Iris sa kanyang likuran. Hoy! Anong ginagawa mo? Bulalas ni Iris. Ang kanyang magandang mukha ay namula sa kahihiyan, at ang nangingibabaw na inisyatiba ni Leon ay kinain na lamang ng maliit na pag-asa na siya ay nahihirapan. Dahil umabot na sa ganoong punto ang mga bagay, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan ng napakalapit kay Leon. Mabuti, you got lucky this time. Namula ang mukha at tenga ni Iris. Inabot niya upang kurutin ang malambot na laman sa baywang ni Leon bilang isang malumanay na protesta upang ilabas ang kanyang pagkamahiyain at kawalang kasiyahan. Napasinghap ng mariin si Leon, ngunit napuno ng saya ang kanyang puso at napagtagampayan ang sakit na may kaligayahan. Pagkatapos noon, binuhat ni Leon si Iris pabalik sa hagdang bato at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Kung mapapatigil lang ni Leon ang sandaling iyon, mas magiging masaya siya kaysa kung bibigyan siya ng pagkakataong maging Diyos sa loob ng isang araw. Di ba sabi mo ihahatid mo ako pababa ng bundok, Leon? Bakit ka pa aakyat? Curious na tanong ni Iris. Maaga pa naman, kaya mas mabuting pumunta tayo sa tuktok ng bundok para tingnan ang mga tanawin. We can still make it in time to see it bago bumaba, na nakangiting sagot ni Leon. Alam niyang gustong makita ni Iris ang tanawin kung saan naging isa ang ambon at ulap sa tuktok ng bundok, kaya natural na hindi niya ito mapapauwi na bigo. Okay, pagsuko ni Iris sa loob ng ilang segundo pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan. Dahil dinadala siya ni Leon sa kanyang likod sa lahat ng oras, walang pagkakaiba kung siya ay bumaba sa bundok. Ang distansya upang maabot ang tuktok mula sa dulo ng mga hakbang na bato ay halos isang kapat ng bundok. Ang lupain sa itaas ay mas matarik, at ang bako-bakong daanan ay napakahirap maglakad kaya't walang mga hagdan ng bato ang maaaring itayo sa tuktok. Bilang karagdagan, o mga turista na ito ay ipinagbabawal na umakyat ng walang escort ng mga profesional na mountaineers at mga gabay. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit walang ibang mga turista sa landas na ito. Ang tuktok ng bundok ay bukas lamang sa publiko sa katapusan ng taon. Nang makita ang babala, sina Leon at Iris ay biglang nagkaroon ng kapansin-pansing asul na babala na itinayo doon bilang pangwakas, at napagtanto ng paalala na sila ay napakasama ng kaalaman. Kalimutan mo na, Leon. Ang bundok ay hindi bukas sa publiko, kaya sa palagay ko ay dapat tayong bumalik. Medyo dismayadong sabi ni Iris. Pero, nag-alinlangan din si Leon dahil alam niya kung gaano kadelikado kung walang hagdanan kung saan siya makakaakyat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 125. Ayaw ni Leon na malagay sa panganib si Iris, ngunit hindi niya kayang makitang nadidismaya rin si Iris. Huwag mo na lang pansinin. Hindi tayo dapat sumuko sa kalahati ngayong nandito na tayo. Halika, dadalhin kita sa tuktok ng bundok at ipapakita sa iyo ang tanawin ngayon. Kinagat ni Leon ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon kaagad.
Ang kanyang antas ng pagpipino ng enerhiya ay umabot na sa kalagitnaan ng yugto, na ginagawang mas malakas ang kanyang lakas at liksi kaysa sa mga ordinaryong tao. Higit pa rito, ang Mist Cloud Mountain ay hindi isang mapanganib na tuktok na may mga bangin, at hindi siya haharap sa anumang mga isyu hanggat siya ay nag-iingat. Sigurado ka, nag-aalala pa rin si Iris. Wala kang dapat ipag-alala sa tabi ko. Ipinapangako kong iingatan kita, mariing sabi ni Leon. Ang kanyang malambing na boses ay nagbigay kay Iris ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Okay, naniniwala ako sa iyo, hindi mapakali na tumango si Iris. Ibinaba ni Leon si Iris at binuhat si Iris sa isang bridal carry. Sa ganoong paraan, ang kanilang center of gravity ay tumagilid pasulong hanggat maaari, at sa gayon ay tinutulungan sila sa mga tuntunin ng hiking at mga hakbang sa kaligtasan para sa huling bahagi ng pag-akyat. Gayunpaman, ang landas sa unahan ay lubak-lubak at mahirap dahil sa kakulangan ng mga hagdan, kaya mas nakakapagod itong pisikal kaysa dati. Para sa mga kadahilanang iyon, ang pag-akyat para sa quarter na iyon ng bundok ay higit na nakakapagod kaysa sa nakaraang 3 quarter na pinagsama. Sa kabutihang palad, si Leon ay may tuloy-tuloy na daloy ng espiritual na enerhiya na higit sa sapat upang suportahan ang lahat ng pisikal na lakas na kanyang ginugol. Sa kanyang mga pagsisikap, naging matagumpay siya sa pagdala kay Iris hanggang sa tuktok. Sa tuktok ay isang bukas na espasyo halos 5 o 6 na football field na napakalaki. Ang mga halaman ay malago, ang hangin ay partikular na sariwa, at ang tanawin ay napakaganda kaysa dati. Leon, tingnan mo, umiiral nga ang kakaibang tanawin ng mga ulap at ambon na konektado. Tinuro ni Iris sa unahan at excited na sabi. Nagulat si Leon nang tumingin siya sa direksyon na tinuro ni Iris. Ang nakita niya sa himpapawid at ang tuktok ay mga ulap at ambon na nag-uugnay upang bumuo ng isang dagat na puti. Sa pamamagitan ng pagtayo sa tuktok ng bundok at pagtingin sa ibaba mula sa itaas, magagawa ng isa na makita ang mga puting ulap na nagsasama-sama sa kumukulong ambon, na nagmumukhang isang umaalon na talon na humantong sa walang katapusang dagat. Hindi maiwasan ng isa na mamangha sa tanawin, dahil parang nasa lupain ng mga Diyos. Nakakamanghalang ang tanawin. Tiyak na naaayon sa reputasyon nito ang Mist Cloud Mountain. Sabi ni Leon na may taimtim na paghanga. Oo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kahanga-hangang tanawin, para akong nasa loob ng parang panaginip. Sulit naman ang pag-akyat na ito. Masayang ngumiti si Iris at nakaramdam ng kagaanan ng walang uliran. Nakakahiya, umiling si Leon at tila nang hihinayang. Nararamdaman niya na ang espiritual na enerhiya doon ay napakadalisay at mayaman, at maraming beses na higit pa kaysa sa bundok sa likod ng villa. Sa kasamaang palad, ang kanyang antas ng pagsasanay ay masyadong mababa upang makuha at gamitin ang gayong dalisay na espiritual na kayang gamitin ng Energy Convergence Circle upang pinuhin ang kanyang enerhiya doon, ang kanyang kakayahan ay halos tiyak na uunlad ng mabilis. Gayunpaman, hindi siya dapat panghinaan ng loob. Kapag ang kanyang refinement foundation ay bumuti sa hinaharap. Anong nakakahiya? Lumingon si Iris at nagtatakang tanong. Wala naman talaga, casual na sabi ni Leon, iniisip ko kung gaano kaganda ang pagmasdan ng pagsikat ng araw dito, kaya lang nakakahiya na nahuli tayo. Ayos lang, nakikita pa rin natin ang paglubog ng araw kahit na hindi natin naabutan ang pagsikat ng araw. Pasado 4:00 na ngayon na sabi niyang nakangiti. Oo, sabay tayong manood ng paglubog ng araw. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Leon. Wala nang mas kahanga-hanga kaysa samahan si Iris upang tamasahin ang paglubog ng mga araw ang pinakamagandang bagay na maaari niyang hilingin. Naglakad-lakad si Leon sa tuktok ng bundok kasama si Iris sa kanyang likod at nakahanap ng medyo malinis na espasyo kung saan sila maupo. Hindi nagtagal, ang sinag ng araw ay tumagos sa makapal na tugatog ng ambon at ulap nang magsimula itong bumaba sa kanluran. Nanatili ang mga ulap at ambon kahit na ang maliwanag na gininto ang sinag ng papalubog na araw ay sumisilip. Ang pagmuni-muni, refraction, at pagpapakalat ng liwanag ay ginawa para sa isang makulay na pagpapakita ng iridescence,
na nagdulot ng isang pakiramdam ng pagkamangha at pagkamangha na maaaring makaakit sa sinumang may magandang kapalaran na tumitingin dito. Nang tuluyang mawala ang araw sa abot tanaw, nagising silang dalawa sa kanilang pagkamangha. "Gabi na, Leon. Let's go home," nakangiting sabi ni Iris. Bagamat may ilang hindi kasiya siyang mga bagay na nangyari ng mas maaga sa araw na iyon, ang kumpanya ni Leon ay ginawa para sa isang kasiya siya sa kanya at siya ay nakadama na hindi maipaliwanag na kontento. Tumango si Leon, at binuhat si Iris sa kanyang likuran, at nagsimulang bumaba. Ang pagbaba ay mas madali kaysa sa pag-akyat, at ang bilis ni Leon ay parang lumilipad siya. Binuhat niya si Iris sa paanan ng bundok at palabas ng magandang lugar. Karamihan sa mga turista ay umalis na noon, at ilang nag-iisang figure ang naglalakad patungo sa labas. Si Jess ang streamer at ang kanyang kasintahan ay kasama sa mga tao doon. Hindi nagtagal ay nakita nilang dalawa sina Leon at Iris na naglalakad ng medyo malayo. "Babe, tingnan mo, sila na." Malungkot na tinuro ni Jess ang direksyon nina Leon at Iris. "Hindi ko akalain na magkikita kami agad. Sa palagay ko ito ay isang maliit na mundo sa labas." Ang mga mata ng kanyang kasintahan ay namula sa inggit, at ang kanyang pagseselos ay halos magdulot sa kanya na lumilipad sa galit nang makita niya si Iris na nakapigibak sa likod ni Leon. "Kasalanan niya ang lahat na nakatanggap ako ng mas kaunting mga regalo at reward kaysa sa karaniwan sa livestream ngayong hapon. Sinira niya ito para sa akin." Galit na sabi ni Jess. "Babe, hindi mo ba sinabi kanina na bugbugin mo siya kapag nasagasaan natin sila? Ngayon na ang pagkakataon mo." "Tama ka, bibigyan ko siya ng magandang sampal sa ngalan mo." Aniya, na may malungkot na ekspresyon habang humahakbang patungo sa direksyon ni Leon. Tuwang-tuwa, agad na itinutok ni Jess ang kanyang cellphone camera sa direksyon ni Leon bilang pag-asam na makagawa ng live stream ng kamangha-manghang kapangyarihan ng kanyang kasintahan. Maaaring makatanggap siya ng higit pang mga tip at regalo mula sa mga tagahanga sa ganoong paraan. Alam ng karamihan sa mga tagahanga sa live stream kung ano ang nangyari sa tanghali, at nagalit sila kay Leon dahil sinira ang lahat at pinipigilan silang makuha ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa magandang babae. Lahat sila ay nagbubo at nanunuya sa comment area, ngunit hanggat ang kasamang lalaki ni Jess ay maaaring magaspang kay Leon at mailabas ang kanilang mga pagkabigo para sa kanila, madali siyang makakakuha ng isang buong load ng mga tip, reward, at mga regalo. Napangiti si Jess matapos matanggap ang lahat ng mga pangakong iyon mula sa kanyang mga tagahanga. Parang nakikita na niyang tinatapakan ng nobyo si Leon, na sinundan ng pagtatapos na itutok ang camera. Sa labas ng lugar, mahigit 100 magkatulad na kulay na Volkswagens ang pumarada sa isang maayos na hanay at hinarangan ang pasukan. Humigit kumulang 30 hanggang 40 malalakas na binata na nakasuot ng itim ang nakasandal sa gilid ng kotse. Lahat sila ay tila hindi kanais-nais na mga karakter na may nakakatakot na aura. Pinangunahan sila ng isang 34 o 35 anyos na lalaki na abala sa paninigarilyo. Siya ay may matigas na kalamnan sa buong katawan niya, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may panganib paminsan-minsan. Sa tabi niya ay nakatayo ang 4 na kaawa-awang binata na may mga benda sa buong katawan, at sila ay walang iba kundi ang 4 na lalaki na nakilala ni Leon. Nakakatakot ang paraan ng pagpila nilang lahat kaya nanatiling tahimik ang mga dumadaan sa kanilang paligid at iniiwasan sila hanggat maaari nang umalis sa lugar. Walang nang ahas na lumapit sa kanila dahil sa takot na masangkot kung magkataon sila. Sa puntong iyon, lumabas si Leon sa magandang lugar na nakatalikod si Iris. Pareho silang masayang nag-uusap at nagtatawanan nang makasalubong nila ang 30 o 40 na binata na agresibong nagharang sa pasukan. "Boss, ito ang batang nanakit sa amin. Kailangan mong makakuha ng kabayaran sa kanya para sa amin." Nang makita nila si Leon na papalapit, ang isa sa mga lalaki ay agad na lumitaw na masigla habang nakatutok ang kanyang kamay sa direksyon ni Leon na may galit sa kanyang mukha. "Kunin mo siya, huwag mo siyang hayaang makatakas." Malamig na bamantong hininga ang kanilang pinuno at itinapon ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay.
Sa ilalim ng kanyang utos, lahat ng mga kabataang lalaki ay naglabas ng kanilang mga sandata, na may kasamang mga machete at baton habang sumusugod kay Leon at Iris. Bahagyang nakatayo sa likuran ang nobyo ni Jess, na akmang aakyat at tuturuan si Leon ng leksyon, na nabigla nang makita ang mga lalaking nakaitim na nakasuot na nakapalibot kay Leon. Natulala siya sa eksena, at agad niyang itinigil ang kanyang ginagawa bago umatras ng di kalayuan sa takot na makaladkad sa nalalapit na kaguluhan. "Babe, anong nangyayari? Anong nangyayari?" Tumakbo si Jess na may halong pagtataka. May binugbog siya. Ang taong iyon ay dapat na gumawa ng isang bagay na katangahan at nakakasakit ng isang mahalagang tao. Kaya ngayon siya ay tinambangan. Tuwang-tuwa na sabi ng lalaking kapareha ni Jess at nakuha niya ang buong buod ng sitwasyon. "Nakikita ko. Aba, ginagalit niya ako, kaya maganda na may ibang nagtuturo sa kanya ng leksyon para sa atin." Mula sa isipan nito, maging ang Diyos ay nasa panig natin. Tuwang-tuwa si Jess. Oo, patay na karne na ang lalaking iyon pagkatapos na mapalibutan ng buong grupo ng mga tao. Ngumisi ang kasama ni Jess. Ang mga taong nakapaligid kay Leon ay napakalakas at may mga armas pa sa kanilang mga kamay. Madali niyang naisip ang matinding paghihirap ng kapalaran ni Leon. "Tara na, tingnan natin, babe. Panoorin natin ito mula sa isang ligtas na distansya." Natuwa si Jess at hinila niya ang braso ng nobyo habang nagtago ang dalawa sa di kalayuan. Pagkatapos ay itinutok niya ang camera ng kanyang telepono sa direksyon ni Leon at inihanda ang sarili para ma-enjoy ang live stream ng brutal na pambubugbog kay Leon sa kanyang mga tagahanga. Hindi magtatagal bago siya nakatanggap ng tuloy-tuloy na daloy ng mga gantimpala at regalo. Sa dulo ni Leon, nakita nila ni Iris na nakatayo ang apat na lalaking nakasalubong nila kanina sa tabi ng pinuno. "Kayo na naman. Kayo ay isang masasamang grupo." Bumaba ang ekspresyon ni Leon, at hindi nagtagal ay napagtanto niyang tinipon nila ang kanilang mga kasama upang maghiganti sa kanya. "Oo, kami na. Hindi mo naman siguro inaasahan na babalik kami, no?" Ngumuso ang lalaking may hikaw na may maangas na ekspresyon sa mukha. "Ano ang sinusubukan ninyong gawin dito?" Noong nakasalubong niyong apat si Leon sa bundok kanina, hinayaan kanya sa kondisyon na aayusin mo ang iyong mga lakad. "Nangako ka pa sa amin na babalikan mo ang iyong salita ngayon." Malamig na saway ni Iris. "Huwag mo kaming kausapin tungkol sa nangyari sa bundok, beach. Tinalo ng kaibigan mo dito ang aming apat na miyembro. Kaibigan kanya, kaya kasalanan mo rin ito. Hindi namin mabubuhay ang sarili namin kung hindi namin ipaghihiganti ang nangyari ngayon." Ang talino ng mga lalaki. Kasuklam-suklam. Tunay na kayong mga tao ang pinakamababa, at pinakakawalang galang na basura ng lipunan. Halos sumabog si Iris sa galit. Hindi kailanman intensyon ni Leon na iligtas ang apat na lalaki, ngunit si Iris ang nagkusa na mamagitan para sa kanila. Halos hindi niya akalain na magiging walang utang na loob ang mga ito anupat hindi nila pansinin ang kanyang mabait na kilos at mabilis na magalit. Sa ilang sandali, hindi maiwasan ni Iris na makaramdam ng panghihinayang. Kung alam niya na gagawin iyon. Kung mangyari, mas mabuting pakinggan niya ang mga salita ni Leon at bigyan siya ng kalayaan upang mawalan ng kakayahan ang mga thug na iyon. Nakalulungkot na huli na niya lang napagtanto. Lumapit ang pinuno at diretsyong tumingin kay Leon. "Saan ka galing, bata? Mayroon kang ilang mga bola ng bakal para saktan ang aking mga tauhan sa aking lupain." Ibinaba ni Leon si Iris mula sa kanyang likuran at tumingin ng diretsyo sa lalaki na may maluwag at walang takot na tingin. "Sino ka? Ignorante na tanga. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung sino siya. Siya si Felix Leopard Monita, ang boss namin na namumuno sa lugar na ito, ang Mist Cloud Mountain." Pagmamalaki ng lalaking may hikaw. Noon, naalerto na ng kaguluhan ng mga dumadaan sa paligid. Ang ilan sa mga mas mahiyain at natatakot ay umalis na nagmamadali, habang ang mas matapang na pulutong ay nanatili at pinapanood ang sitwasyon mula sa malayo. Nang marinig nilang ibinalita ng lalaking may hikaw ang pangalan ng kanilang pinuno, nagulat ang bawat nanunood at agad na naganap ang kaguluhan.
Yan ang lalaking tinatawag nilang Leopard. May alingaw na si Leopard, ay armado ng isang machete lamang, ay nilabanan ng 18 tao mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Sinasabi nila na hinabol pa niya ang kanyang mga kalaban sa 3 mga kalsada. Gumawa siya ng isang pangalan para sa kanyang sarili mula sa isang labanan na iyon at unti-unting nagsimulang kontrolin ang underground society sa lugar malapit sa Mist Cloud Mountain. Ang kanyang pangangibabaw ay kaya tinawag siya ng lahat na Leopard bilang tanda ng paggalang. Dapat bantayan ng batang iyon ang kanyang hakbang. Of all the people he could have pissed off, kailangan lang niyang guluhin si Leopard. Tapos na siya ngayon. Marami sa mga nanunood ang nakarinig ng katanyagan ni Leopard at humanga sa kanya. Gayunpaman, nakikiramay din sila ng husto kay Leon. Si Leopard ay maaaring hindi ituring na isang mayaman at makapangyarihang tao sa napakalaking lugar gaya ng Springfield City, ngunit walang alinlangan na siya ang pinakamataas na mandaragit sa paligid ng Mist Cloud Mountain. Mayroon pang ang ilang mga mayayaman at makapangyarihang elite pati na rin ang mga maimpluwensyang opisyal ng gobyerno na nagpaliban sa kanyang reputasyon. Tumibok ang puso ni Leon nang marinig niya ang usapan ng lahat at sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalakas si Leopard. Maging ang kanyang ekspresyon ay naging solemn na, "Leopard, di ba? Anong gusto mo?" Ayon sa mga patakaran dito, isa sa alang-alang ko lang na palayain ka kung putulin mo ang isa sa iyong mga braso. Malamig na sabi ni Leopard. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Leon at walang pag-aalinlangan niyang sinabi, "Not a chance." Maliit na bagay na walang utang na loob. Dahil pilit kang magdadala ng problema sa iyong sarili, malugod kong pagbibigyan ang iyong kahilingan. Malamig na umungol si Leopard. Itinaas niya ang kanyang kamay at handang magsenyas ng utos na umatake. Teka, ang mga pinsalang idinulot ni Leon sa kanila ay walang iba kundi isang katanungan ng mga gastusin sa pagpapagamot. Handa kaming bayaran ng buo ang mga gastos, gaano man kalaki ang natamo, kaya pangalanan lang ang iyong presyo. Walang pakialam na sabi ni Iris. Ang isang bagay na sobra sa kanya ay pera. Walang problema na naging problema para sa kanya kung ito ay malulutas. Oh, interesting yan. Nagtaas ng kilay si Leopard, tiningnan si Iris mula ulo hanggang paa, at nabighani sa walang katulad na kagandahan ni Iris. Hindi ako ang uri ng tao na maaaring tumapak sa isang magandang bulaklak. Dahil ang alok na iyon ay ginawa ng isang kasing ganda mo, bibigyan kita ng pagkakataong magbayad ng 700,000 para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Kung maaari mong ilabas ang halagang iyon, ipinapangako kung hahayaan ko kayong makaalis ng ligtas. Ano, 700,000? Bakit hindi mo nalang ninakawan ng isang bangko o kung ano paman? Galit na galit si Leon, habang tinitingnan na may paghamak si Leopard. Sige, ito ay 700,000 lamang. Hindi yun magiging problema. Mas kalmado ang reaksyon ni Iris. Kahit na nakita na ni Iris ang kakayahan ni Leon sa pakikipaglaban kanina, 4 lang ang kalaban noon. Ang bilang ng mga kalaban ay tumaas ng higit sa 10 beses. Ang masama pa nito, ang lahat ay may hawak na mga armas tulad ng mga machete at batuta. Kahit gaano kalakas ang kanyang mga kakayahan, hindi niya kagustuhan ang kanyang pagkakataon na talunin ang mga taong iyon ng mag-isa. Ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala kung si Leon ay dumanas ng ilang mapangwasak na suntok. Bukod dito, ang 700,000 dolyar ay walang halaga sa kanya, at nadama niya na sulit ito sa pangangalakal na ipagpalit iyon para sa kaligtasan nila ni Leon. Seryoso ka ba? Laking gulat ni Leopard na halos malaglag ang kanyang panga sa lupa. Hindi niya pinangarap na pumayag si Iris sa kanyang mga kondisyon. Ang 700,000 ay hindi maliit na halaga, at nabalisa siya dahil halos ito ang kanyang kita sa buong taon. Kung handa si Iris na bayaran ng 700,000 dolyar para sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot, anumang masamang dugo sa pagitan ng dalawang panig ay mapapawi. Ito ay isang solusyon na maaaring makinabang sa magkabilang panig. Huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan, Leopard. Pumunta siya rito kasama ang batang iyon sakay ng isang sira-sirang motorsiklo kaninang umaga.
Sa palagay ko ay hindi nila kayang maglabas ng 700 bucks, lalo pa ang 700,000. Ngumisi ang lalaking may hikaw. Anak ng tinapa, sinusubukan mo bang hilahin ang paa ko? Galit na galit si Leopard. Hindi ako, nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong sumulat sa iyo ng isang tseke ngayon. Nanatiling tahimik si Iris at kinuha ang checkbook mula sa kanyang bag. Walang silbi ang mga tseke. Paano ko malalaman kung nagsulat ka ng masamang tseke? Tumatanggap lang ako ng pera. Malamig na sabi ni Leopard. Ang mga tseke at bank transfer ay nag-iwan ng opisyal na daanan ng pera, at kung tumawag si Iris sa pulisya pagkatapos ng insidente, malamang na siya ay kasuhan ng extortion. Kaya ang pera ang pinakaligtas na paraan ng pagtanggap ng pera. Wala akong masyadong pera, pero may iba pang paraan kung pipilitin mong magkaroon ng pera. Hayaan mo ang kaibigan ko para makuha niya ang pera. Mananatili ako rito bilang iyong bihag. Once he has the cash, he'll come and exchange it for me, matipid na sabi ni Iris. Nag-isip si Leopard saglit at naramdaman niyang isa itong solusyon. Napakaganda ni Iris na magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nasway sa kanyang hitsura. Gayunpaman, may mga tuntunin sa kanilang mundo, at ang kanyang pangunahing layunin ay upang makakuha ng hustisya mula kay Leon nang hindi kinasasangkutan si Iris sa anumang paraan. Iyon ay sinabi, ang pagpayag ni Iris na manatili bilang isang hostage ay isang magandang balita, at nangako siyang hindi niya hahawakan kahit isang hibla ng buhok ni Iris kung maihahatid ni Leon ang pera, ngunit kapag nabigo iyon, magiging masaya siyang haharapin ito. Iris gayunpaman gusto niya, nanindigan siya na walang mawawala sa alinmang resulta. Okay, I agree, but I'll be upfront with you too. I won't hold myself back if you so much as dare to call the play tricks on me. Malamig na babala ni Leopard. Hindi, tumanggi si Leon. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita hahayaang maging hostage, si Iris. Bagamat ang kanyang practitioner level ay umabot na sa kalagitnaan ng yugto ng energy refinement, napakaraming mga kaaway sa harapan niya na may kakayahan at makapangyarihan. Ang pinuno na si Leopard, sa partikular, ay isang mabigat na manlalaban na ang lakas ay higit na nalampasan ng sinumang nakilala ni Leon noon. Sigurado si Leon sa katotohanang iyon matapos maramdaman ang ningning sa mga mata ni Leopard. Kasama si Leopard at ang kawan ng napakahusay na mga thug, medyo mahihirapan si Leon dahil isa ito laban sa marami at ang kanyang lakas maaaring walang pakinabang. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kawalan ng kumpiyansa, hinding-hindi niya iiwan si Iris na mag-isa sa gayong mapanganib na mga tao. Pwede mo bang gamitin ang utak mo kahit minsan lang, Leon? Gulat na tinitigan ni Iris si Leon at bamulong, ito ay isang stopgap measure. Maaaring hindi mo pa ito alam, ngunit ang mga yang ay nag-ayos ng ilang malalakas na manlalaban upang pangasiwaan ang mga ganitong sitwasyon. Kabanata 130. Kung aalis ka sa lugar na ito at makipag-ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon, ipinapangako kong magiging maayos ako sa oras na dumating sila at haharapin ang mga thugs na iyon. Simula nang kinidnap si Iris ng mga gangster noong huling pagkakataon, nagpadala ang kanyang lolo ng karagdagang tauhan upang protektahan ang kanyang kaligtasan mula sa mga anino. Gayunpaman, hindi siya mahilig na may nakikialam sa kanyang pribadong buhay, kaya sinabi niya sa mga taong iyon na lumayo sa kanya, kung sumunod sila sa kanya at iniiwasang maging masyadong malapit. Ang mga nangyari sa kanyang harapan ay biglaan kaya nahulaan niya nang hindi iniisip na ang karamihan sa mga taong responsable sa pagprotekta sa kanya ay medyo malayo upang mapansin kaagad ang abnormalidad. Kung makakaalis si Leon at ibigay ang balita sa kanila, ang buong problema ay magiging hindi issue. Iris, wala akong pakialam kung ito ay isang stopgap measure o hindi. Ang alam ko lang, hinding-hindi kita pababayaan sa harap ng panganib, kahit kaunti lang ang panganib. Desididong sabi ni Leon. Alam niya na ang pamamaraan ni Iris ay mas matatag, ngunit ang pag-iwan kay Iris doon ng mag-isa ay sadyang napakalaking bagay, at hindi niya kayang gawin iyon. Are you trying to make me angry?
Si Iris ay nababalisa at parang gusto niyang ibuka ang ulo ni Leon para makita kung ito ay puno ng mga gisantes. Hindi mo naiintindihan, sinabi ni Leon, walang mas mahalaga sa akin kaysa sa iyong kaligtasan. Ang punto ay, kailangan mo ng tao na makakasama dito, at maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang iyong kaligtasan, at sino mang gustong manakit sa iyo ay kailangang gawin iyon sa aking patay na katawan. Tumingin siya sa mga mata ni Iris na may hindi maipaliwanag na katatagan. Alam niyang hindi siya karapat-dapat para kay Iris at hinding-hindi siya mahuhulog sa kanya habang siya ay nabubuhay, ngunit ito ay kanyang paniniwala, o sa halip, isang uri ng pagkahumaling na palagi niyang gagawin ang lahat para protektahan si Iris sa katahimikan hanggang sa hindi na siya kailanganin ni Iris. Ikaw, nanginginig ang katawan ni Iris at labis siyang nabigla sa determinasyon sa mga mata ni Leon. Saglit, naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng ekspresyon nito at medyo nawala ng magawa nang makita niya ito. Sa huli, tumalikod siya nang hindi namamalayan at hindi nang ahas na tingnan siya muli sa mga mata. Inasahan na ni Leon na mangyayari iyon. Hindi siya kailanman nang ahas na magkaroon ng anumang uri ng hindi makatotohanan. Inaasahan ni Iris, kaya natural, wala siyang anumang uri ng pagkabigo. Pagkatapos, ibinaling niya ang atensyon kay Leopard at malamig na sinabi, alam kong malakas kang tao, Leopard. Ngunit walang makakatalo sa akin ng ganoon kadali. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, kung kukunin mo ang iyong mga tauhan ngayon, magpapanggap akong walang nangyari. Ngunit kung pipilitin mong manindigan para sa mga hamak na ito, ipinapangako kung hindi ako magpapagaan sa iyo. Leon, sigaw ni Iris sa pagkatulala, nabaliw ka na ba? Ang sinabi ni Leon ay katumbas ng pagsisimula ng digmaan sa kanyang mga kalaban. Ang 30 hanggang 40 kataong kinailangang labanan ni Leon ay pawang may hawak na armas, at walang ibang maaasahan si Leon kundi ang kanyang sarili. Ito ay katulad ng pagpirma sa kanyang death warrant. Iyon ay ilang malaking usapan, bata. How dare you talk to me like that? Siguradong nangangati kang mapatay. Nagalit si Leopard sa kayabangan ni Leon. At paano kung ginawa ko? Nagsimula ang buong pangyayari ngayon dahil sa akin. Lumapit sa akin kung gusto mo at makuha mo na ang kailangan. Matapang nang umiti si Leon. Bagamat nahihigitan siya ng kabilang panig, naniwala siya sa kanyang lakas at 60 o 70% tiwala na mananalo. Kung ang mga pagkakataon ay mas mababa kaysa doon, hindi siya maglalakas loob na magsalita ng ganito kadeterminado. Ikaw, namula ang mukha ni Iris at sigurado siyang nabaliw si Leon. Ang lahat ng pagsisikap ni Iris na magkaroon ng pagkakataon ay nawala ng bisa sa mga aksyon ni Leon, at nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pag-asa dahil sa kanya.